Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman po tayo sa paglalahad ng natatanging kwento ng maglolong sinubok ng katatagan at hamon sa buhay. Ang buhay ni na Empoy at Lolo Rudy na walang ibang hinangad kundi ang mamuhay ng tahimik sa baryo ng Manlapas. Ngunit ang katahimikang inaasam ay hindi sa kanila ipinagkaloob, sapagkat ang tangi nilang hanap buhay ay unti-unting naglaho dahil sa mga magnanakaw na umubos sa kanilang mga alagang baboy. Dito masusukat ang haba ng kanilang pasensya. Ano nga ba ang matutuklasan nilang lihim sa mga taong humuhusga sa kanilang pagkatao? Magagawa kaya nilang makamit ang buhay na tahimik? Hanggang kailan nila titiisin ang pang-aapi ng mga tao sa kanila? Magagawa kaya nilang panindigan ang pagiging mabuti nilang nilalang? Sama-sama po nating pakinggan ang buhay at pakikipagsapalaran ng maglolong pinagnakawan ng baboy sa baryo. Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak, para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Hoy, tanda! Ano na naman ba yan dala mo? Teka, patingin nga ako. Oh, para sa mga alagaan yung baboy ito ah. Akin na nga yan. Kunwari pa kayo mag-aatid ng pagkain sa mga baboy nyo. Pero ang totoo, balak lang naman ninyong kumain ng karne ng tao. Di ba mga tol? Nigil ka, Mario. Wala kami ginagawang masama sa inyo. Kaya kung pwede, umalis ka sa daraanan namin. Iba na lamang ang guluhin ninyo. Huwag kami. Sus! Di mo ako masisindak sa mga paganyan-ganyan mo, tanda. Hindi ako natatakot sa'yo, no? Wala ka namang kakayang lumaban sa amin, eh. Dahil matanda ka na. Huwag naman po kayong ganyan sa lolo ko. Hindi naman po kami nakikialam sa inyo eh. Kaya tama na po. Paraanin nyo na po kami. Hindi naman po kami lalaban sa inyo, Kuya Mario eh. Kuya Mario ka dyan. Tumigil ka. Hindi kita kapatid, no? Kaya wag mo akong matawag-tawag na kuya. Pinagtataasan ako ng balahibo sa'yo eh. Pasensya na po. Marunong lang naman po ako magbigay ng galang sa mga nakakatanda sa akin, Kuya Mario. Hoy, tumigil ka nga. Wag kang pumapel ha. Sumasagot pa ang putok sa buho na to. Si Tandang kinakausap namin, hindi ikaw. At kapag kinakausap ang tao, wag sasabat ang aso. May nakarating na impormasyon sa amin ng tropa ko. Ang balita kasi namin, mga aswang daw kayo eh. Totoo ba yun? Sumasobra ka na, Mario. Walang katotohanan na nasagap mong balita tungkol sa amin. Kaya huwag niyo kaming pinagbibintangan ng kung ano-anong mga panghuhusga sa pagkatao namin. Alam kong gawa-gawa mo lang ang sinasabi mo. Kaya kung pwede lang, huwag niyo na kaming guguluhin. Sandali lang naman, tanda. Huwag mo naman kaming tinatalikuran kapag kinakausap ka pa namin. Baka gusto mong masaktan. Kuya Mario, tama na po. Bitiwan niyo po ang braso ni Lolo Rudy. Hindi na kayo nahiya. Wala kayong galang sa matatanda. Galang sa matanda? Abay, tao lang ang ginagalang ko. Hindi aswang. Hindi kami mga aswang, Mario. At wala kaming ginagawang masama sa inyo. Hindi ko kailangan ng respeto mula sa iyo. Kaya wala akong pakialam sa mga sinasabi nyo. Magpasalamat ka at hindi ako pumapatol sa mga katulad mong bata. Bata daw oh. Hoy, tanda. Binata na ako at pumapatol ako sa matatanda. Baka nakakalimutan mong kay tatay ka kumukuha ng mga biik na inaalagaan mo. Alam mo, nagtataka lang talaga ako sa inyo eh. Marami kang inaalagaan baboy pero ni minsan, hindi kita nakita nagbenta ng mga alaga mo. Pero nakikita ko nauubos naman ang laman ng kulungan mo. Bakit kaya? Parang gusto ko na talagang magduda sa inyong dalawa eh. Para bang may itinatago talaga kayo sa amin?
O baka naman, aswang nga talaga kayo. Tama na po. Bitiwan niyo po ang braso ng lolo ko. Maawa na po kayo sa kanya. Maawa. Tumabi ka nga dyan. Huwag mo akong subukan. Baka pati ikaw, patulan ko. Mario, yan ang wag na wag mong gagawin. Kung hindi, Kundi ano? Papatayin mo ako? O di kaya ako naman ang isusunod mong lalapain? kapag sinaktan mo ang apo ko, Mario, magkakamatayan talaga tayong dalawa. Sinasabi ko sa'yo, hinding-hindi na kita pagpapasensyaan. Uy! Mga kasama! Pinagbabantaan ako ni Tanda, oh! Natatakot naman ako! Nakuyom na lang nang may 10 taong gulang na si Empoy ang kanyang kamao, habang titig na titig sa tila ba ng aasar na binatang si Mario. Kasama ang 4 nitong mga kaibigan na tila nakikiisa sa madalas na pambubuli nito sa kanila. Kahit kailan ay hindi niya pa nakitang lumaban si Lolo Rudy o kahit ang magpakita man lang ng galit sa mga ito. Kaya naman, kinasanayan na ng mga magkakaibigan ang panggugulo sa kanila. Sa tuwing pumupunta sila sa kinaroroonan ng kulungan ng mga alaga nilang baboy, kung hindi sana sa batas na ipinatutupad sa baryo na bawal ang banlat o tangkal ng baboy, ay matagal na nilang inilipat ang kulungan. Ilalapit nila ito sa kanilang bahay upang maiwasan ang madalas na pagkawala ng kanilang mga alagang hayop. Kaya lang, bawal pa rin sa matanda ang amoy ng dumi ng hayop dahil madalas na itong sumpungin ng asma o hika. Sige na, apo. Halika na. Huwag mo na lamang silang pansinin. Lilipas din ang kanilang panggugulo sa atin. Naramdaman ni Empoy ang panlalamig ng kamay ng kanyang lolo na si Lolo Rudy. Umiwas na lamang ito sa mga binatang walang tigil sa pagsasayaw sa harap nila. Tila mga lasing na walang ibang ginawa kundi ang asarin ang matanda. Naramdaman ni Empoy ang pagmamadali sa paglalakad ni Lolo Rudy. Mabuti na lang at hindi na sila hinabol ng grupo ni Mario. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa gitna ng kakahuyan. Isang malalim na buntong hininga ang narinig ni Empoy bago nagsalita si Lolo Rudy. Nakakapag-alala na ang mga taong yun, apo. Hindi na ako natutuwa sa madalas nilang panggugulo sa atin. Wala naman akong ginagawang kasalanan sa kanila para tayo ipagbintangan ng mga aswang. Ang inaalala ko, kapag ikaw naman ang ginulo nila, mas matatanggap ko kung ako lang. Huwag ka sana nilang idamay, apo. Lolo Rudy, baka naman po iniisip nilang aswang tayo dahil kumakain po tayo ng hilaw na karne ng baboy. Bakit po ba natin hindi niluluto ang karne ng baboy, Lolo? Ay, nakong bata ka, oo. Hindi ba't masarap naman ang lasa ng hilaw na karne ng baboy? Mas masarap sa pakiramdam ang kumain ng pagkain kinasanayan na nating kainin. Kung sa bagay naman po paborito ko naman po ang laman na malapit po sa hita ng baboy. Talagang masarap po kahit hindi nalutuin. Kaya alam po, Lolo Rudy, madalas po tayong pinagnanakawan ng mga alaga nating baboy. Kinakain din po ba nila yun ng hilaw? Apo, depende sa gusto nilang klase ng karne. Kung luto ba o hilaw ang gusto nilang kainin. Iba-iba naman ang panlasa ng tao. Malaya naman silang kumain ng hilaw na karne. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit kailangan pa nilang nakawin ang mga alaga nating baboy. Siya nga po pala, Lolo. Parang tayo lamang po ang ginagawa nila ng masama. Paano na po tayo nito, Lolo Rudy, kapag naubos na po ang mga baboy natin na alaga? Saan na po tayo nito kukuha ng pagkain natin? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lolo Rudy. Hindi nito sinagot ang tanong ni Empoy. Sa halip, nagpatuloy sa paglalakad ng matanda. Saglit namang natigilan si Empoy habang pinagmamasdan ang likod ni Lolo Rudy. Gusto niya itong tanungin kung bakit madalas siyang tawaging putok sa buho ng grupo ni Mario. Kahit alam niya kung ano ang ibig sabihin nun, ay gusto pa rin niyang malaman kung ano ang dahilan. Tanging si Lolo Rudy lamang ang makakasagot
sa kanyang tanong. Kahit matagal niya nang naririnig ang salitang yun, ay hindi pa rin niya maiwasan ang hindi malungkot at masaktan. Nagulat na lamang siya sa pagtawag ni Lolo Rudy sa pangalan niya. Empoy, bakit nakatayo ka pa riyan? Abay, bilisan mo nang maglakad. Marami pa tayong gagawin. Opo, susunod na po, Lolo. Ang bilis niyo naman po kasing maglakad eh. Umingay ang ilalim ng talampakan ni Empoy nang humabol siya sa matanda. Mabilis siyang tumakbo papunta sa kinaroroonan ni Lolo Rudy. Nang maabutan niya ito, ay siya na ang nagdala ng isang timbang may laman na pagkain ng mga baboy. Mabuti na lang at kahit patpati ng katawan niya, ay kaya niyang magbuhat ng ganong kabigat. Napangiti na lamang si Lolo Rudy nang halos kapusin si Empoy sa paghinga, habang pilit na inaangat ang timba. Ngunit ang ngiting yun sa labi ni Lolo Rudy ay biglang naglaho. Nang tumambad sa kanilang harapan ang nasirang kulungan ng mga baboy, idagdag pa ang isang patay na biik na nakahandusay sa sementadong sahig ng kulungan. Wala ng buhay at halos luray-luray na ang katawan. Hindi kagad nakahakbang ng paa ang matanda. Tila nabigla din ito sa nadatnan. Kulang na lang ay magwala ito sa labis na pagkadismaya sa pagkawala ng mga alaga nilang mga baboy. Tanging ang isang alagang baboy na may sakit ang naiwan sa kulungan. Ang mga hayop na yon! Wala silang awa sa atin, Apo! Ninakaw na naman ang natitirang baboy natin! Diyos ko! Pangatlong beses na itong nangyayari sa atin. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Bakit ba nangyayari sa atin ito? Lolo Rudy, minaon po kayo. Hindi ko rin po alam kung bakit po nila tayo ginaganito. Hindi na sila naawa sa inyo. Mga wala silang puso. Pati ang kaawa-awang big, pinatay po nila. Paano na po tayo ngayon? Saan na po tayo kukuha ng pagkain natin? Kapag nahuli ko sila, pagbabayaran nila ito, sisiguraduhin kong mananagot sila sa akin. Talagang hindi na ako makakapayag na hindi sila mahuli. Kailangan may gawin na ako. Kailangan ko ng kumilos. Lolo, ano pong binabalak niyong gawin? Huwag niyo pong sabihin, gaganti po kayo. Oh, hindi ako gaganti. Kailangan lang na may gawin na tayo. Huhulihin natin kung sino ang namiminsala sa mga baboy ko. Nang sa ganon, mabigyan sila ng nararapat na parusa. Kaya lang, hindi ko may papangakong wala akong gagawing masama sa kanila. Sawang-sawa na ako sa pagtitimpi. Sinasagad talaga nila ang pasensya ko. Lolo, matagal na po nila tong ginagawa sa atin eh. At sobra na po to. Lalo na po, naubos na po ang ipon natin para sa pambili ng panibagong mga biik. Tulad na lang po ng bago niyong biling biik, dun po kay Mang Sendong. Pati po ito, pinatay po nila. Malungkot na nilapitan ni Lolo Rudy ang nakahigang biik sa sahig. Saka hinawakan at pinagmasdang mabuti. Kitang-kita nilang hindi yun sugat na nagmula sa talim o palo ng matigas na bagay. Dahil bakas sa ngipin sa katawan ng biik. Kaya naisip nilang baka marahil ay pinaglaruan na muna ang kaawa-awang baboy bago ito tuluyang pinatay. Napansin niya rin ang panginginig ng kamay ni Lolo Rudy habang inililipat ang baboy sa damuhan. Halata ang galit sa mukha ng matanda nang wala itong imik na nagdudukal sa lupa. Pagkatapos ay ipinakain nila ang dala nilang sagmaw sa nag-iisang baboy na natira sa kulungan. Magmula ng oras na yon ay hindi na narinig pa ni Empoy ang boses ng kanyang lolo hanggang makauwi sila sa kanilang bahay sa paanan ng bundok na malapit naman sa mga taong nakatira sa baryo ng Manlapas. Bawat lipasan nilang mga bahay ay nagsasara ng mga bintana at pintuan na parabang meron silang nakakahawang sakit. Sanay na si Empoy sa ganung pakikitungo sa mga tao sa kanila.
Kaya hindi na rin siya nagulat kung walang gustong makipag-usap sa kanila at patuloy silang nilalayuan ng mga tao. Maya-maya pa ay napansin ni Empoy na lumampas na sila sa bahay nila. Diretsyong tinatahak ni Lolo Rudy ang daan patungo sa bahay ni Mang Sendong. Lolo Rudy, sandali lang po. Saan po ba tayo pupunta? Bakit po nilampasan lang po niyo ang bahay natin? Ngunit walang tugon na narinig si Empoy mula kay Lolo Rudy. Bagsak ang balikat ng matanda na patuloy lamang ito sa paglalakad na tila ba wala sa kanyang sarili. Parang pinipiga ang puso niya habang nakatingin siya sa matanda. Masyado nitong dinamdam ang pagkawala ng mga alaga nitong baboy. Kung bibilangin ang mga nanakaw sa kanilang mga baboy, ay aabot na yon sa 8. Yun pa naman ang kanilang pangunahing pinagkukunan ng pagkain. Kaya nababasa niya ang iniisip ni Lolo Rudy, pati na ang kung bakit ito papunta sa bahay ni Mang Sendong. Si Mang Sendong ang ama ni Mario, kaya natitiyak niyang madadatnan din nila sa bahay nito ang grupo ng binata. Hindi malabong mangyari, naguguluhin na naman ng mga ito si Lolo Rudy at hindi nga siya nagkamali. Dumating sila sa bahay ni Mang Sendong. Nandoon nga ang mga kaibigan ni Mario. Napaunat ang mga ito sa pagkakaupo at malaki ang ngiting gumuhit sa labi. Ipinagdasal na lamang niya na sana ay wag nang dagdagan pa ni Mario ang hirap na pinagdadaanan ng matanda. Kaya't pakiramdam niya ay para na siyang hindi humihinga ng mga oras na yon. Lolo Rudy, umuwi na lamang po kaya tayo. Ano po bang ginagawa natin dito? Tignan niyo po kasi nandyan na naman po ang grupo nila Kuya Mario. Empoy! Empoy! Sandali lang naman. Gusto ko lang naman kumustahin si Tanda eh. Ano bang ginagawa niyo dito ha? Magsusumbong ba kayo kay Airpat? O baka naman uutang na naman kayo ng biik sa ama ko? Hindi po, Kuya Mario. Aalis na rin po kami. Anong hindi? Nandito nga kayo eh. Ang tangkasa ng pag-alis ni na Lolo Rudy at Empoy ay mabilis na pinigilan ni Mario. Hawak sa braso si Empoy nang hablutin siya nito sa kamay ng matanda. Nakataas ang muka ng binata na parabang naghahamon ng away. Naramdaman niya ang mahigpit na palad ni Mario sa kanyang braso. At kahit na anong gawin niyang pagpupumiglas dito, ay hindi siya makawala. Kitang-kita niya ang halos nag-uumapaw na galit sa muka ni Lolo Rudy. Pati na ang pagkuyom nito ng kamao at hindi rin nakaligtas sa kanyang paningin. Isa yung banta na gusto na nitong saktan si Mario. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib. Ayaw niyang gumamit ng dahas ang matanda. Kaya't gumawa siya ng paraan para pigilan ito. Lolo, ayos lang po ako. Hindi naman po ako nasaktan eh. Bakit? Lalaban ka ba ha, Tanda? Bitiwan mo ang apo ko, Mario. Kung ayaw mong matikman mo ang galit ko, si Sendong ang kailangan ko. Siya ang gusto kong makausap. Tila napansin ni Mario na hindi nagbibiro ang matanda. Kaya naman, naramdaman ni Empoy ang unti-unting pagluwag ng kamay nito sa braso niya. Pagkatapos ay maangas naman na nilapitan ni Mario si Lolo Rudy. Bakas sa mukha ng matanda ang tinitimping galit para sa binata. Hindi mapakali si Empoy sa kanyang kinatatayuan, kaya't pumwesto siya sa pagitan ni Lolo Rudy at Mario. Tila siya ang nagsisilbing harang sa dalawang taong nagbabanggaan. May ginagawa pa si tatay eh. Sa akin mo na lang sabihin ang sasabihin mo. O ano sadya mo sa ama ko. Sige na, sabihin mo na, Tanda. Bakit ba kayo na parito? Anong kailangan nyo, ha? Si Sendong lang ang gusto kong makausap at wala akong kailangan sa'yo. Kaya umalis ka sa harapan ko. Ninakaw ang mga baboy ko. Kung ayaw mong ibaling ko sa'yo ang galit ko, tumabi ka sa dadaanan ko. Aba, matapang ka na yata ngayon, Tanda. Nagtatanong lang naman ako Sa tono ng pananalita mo, parang may tinutukoy ka sa mga nagnakaw sa baboy mo Mukhang hindi ka na yata marunong matakot sa amin Sino ba pinagmamalaki mo Yang maputi mong buhok
Hindi ako nakikipagbiruan sa iyo, Mario. Wala akong kinatatakutan at wala rin akong ipinagmamalaki. Wala rin akong tinutukoy sa mga magnanakaw na lumapastangan sa mga alaga ko. Sinasabi ko lang kung ano ang kaya kong gawin sa oras na mahuli ko ang mga hayop na yon. Hindi niyo pa ako lubusang nakikilala. Kaya pipiliin mong guguluhin mong buwisit ka. Hindi ako nakikipag-usap sa mga aso. Lalo na sa mga isip bata na katulad mo. Bakas sa muka ni Mario ang takot nang marinig nito ang sinabi ni Lolo Rudy. Nagulat ang binata sa pagdilim ng anyo ng matanda. At yun din ang kauna-unahang pagkakataon na narinig ni Empoy na sumagot ang matanda sa mayabang na binata. Sa isip ni Empoy ay naroon ang takot. Tila ba nagbago ang ugali ng kanyang Lolo Rudy? Dahilan para makaramdam siya ng labis na pag-aalala para sa kanyang lolo. Anong sabi mo, tanda? Ako? Ako, isip bata? Saka tinawag mo akong aso, ha? Hindi ka naman siguro, Bing. Narinig mo naman ang sinabi ko kanina. Hindi ko alam kung paano kang pinalaki ng mga magulang mo. Sinasabi mo dati na putok sa buo ang apo ko, di ba? Eh ikaw, sino ka bang hayop ka para guluhin mo ang pananahimik namin? Pero batay sa nakikita ko, mas mabuti pa yatang makipag-usap sa tao kaysa sa bastos na kagaya mo na ang asal ay aso. Ako, aso? Kapag talaga gusto mong tamaan, ha? Baka gusto mong dito pa lang itumba na kita. Gawin mo! Hindi ako natatakot sa'yo. Huwag kang puro satsat! Mario! Ano ba yan? Umalis ka na nga rito. At gawin mo na lang ang ipinag-uutos ko sa'yo. Isama mo mga kaibigan mo. Ang iingay ninyo. Pati matanda pinapatulan mo lintik kang bata ka. Sabi nang hindi ako bata eh. Kasi po ito matanda na to, tay eh. Oh, anong meron kay Tatay Rudy? Ha? Sabi ng tama na yan eh. Umalis ka na nga. Baka ikaw pa tamaan sa akin eh. Kaya aga-aga eh. Pinapainit niyo ang ulo ko. Magsilayas kayo rito. Baka malasin lang ang negosyo ko sa inyo. Tila napahiya si Mario sa malakas na boses ni Mang Sendong. Kaya naman, kasama ang mga kaibigan nito, ay mabilis itong tumalikod sa ama. Binangga ni Mario si Lolo Rudy habang nag-iwan pa ito sa kanila ng masamang tingin. Napansin naman ni Mang Sendong ang ginawang yun ng anak, kaya iiling-iling itong humingi ng pasensya kay Lolo Rudy. Ito lamang ang mabuti ang pakikitungo sa kanila. Kaya lang, katulad ng ibang tao, maigpit din ito pagdating sa pera. Kilala si Mang Sendong na nagbebenta ng mga baboy sa baryo ng Manlapas, kaya medyo nakakaangat na ang mga ito sa buhay. Tumaas ang tingin sa sarili at naging mayabang ang anak nitong si Mario. Si Mario ang kilalang basagolero sa kanilang lugar, kaya ganun na lamang ang takot ng mga tao sa binata at sa mga kaibigan nito. Walang gustong kumalaban sa grupo ni Mario sa pag-aalalang baka hindi na makautang ang mga ito kay Mang Sendong. Teka, ano po ba ang sadya niyo sa akin, ha, Tatay Rudy? Gusto ko sanang umutang pa ng isa pang biik, Sendong. Na naman! Abay kakautang nyo lang po nung nakaraang araw, ah. Saan nyo po ba dinadala mga baboy nyo, Tatay Rudy? Palagay nyo po ba sa akin, bangko na mga baboy? Hindi naman sa ganun, Sendong. Kaya lamang pinagnakawan na naman kami ng baboy kagabi. At nadisgrasya pati ang biik na inutang ko sa'yo noong nakaraang araw. Ay, nako. Abay, problema nyo na ho yun, Tatay Rudy. Abay, wala na ako may papautang pa sa inyo. Paano naman po ang puhunan ko? Abay, pasensya na po. Pero gasgas na ang dahilan nyo eh. Nakakasawa na rin kung pakinggan. Sa tono ng pananalita ni Mang Sendong ay para nang sinabi nito na gawa-gawa na lamang ni Lolo Rudy ang dahilan ng pagkawala ng mga baboy nito. Kaya naman, hindi na nakatiis pa si Empoy at siya na ang nagsalita. Ipinaliwanag niya kay Mang Sendong ang nangyari sa kanilang mga alagang baboy. Imbis na makisimpat siya, ay tinawanan lamang sila nito. Malakas itong nagsalita
habang nandidilat pa ang mga mata sa kanila. Abay, wala talaga ako may papautang sa inyo. Kailangan ko namang pagbigyan ng ibang nangungutang. Hindi puro sa inyo na lang. Kaya mabuti pa, umalis na lang kayo at baka malasin pa ang negosyo ko eh. Pero, Sendong, wala na talaga kaming ibang malalapitan. Baka naman kahit ngayon na lang, pagbigyan mo na ako ng isa pang biik. Sige na, babayaran din naman kita kapag nakaluwag-luwag na ako. Tatay Rudy, maraming beses ko na kayong pinagbigyan. Hindi ko alam kung paanong nawawala mga baboy nyo. Ganito, bayaran niyo po muna mga kinuha nyo sa akin at saka ako kayo pauutangin. Kung hindi lang naman tungkol sa pera, abay wala nang dahilan pa para mag-usap pa tayo. Malinaw naman po sa inyo ang patakaran ko sa negosyo ko. Kaya sige na, wala akong maibibigay sa inyo. Napayuko na lamang si Lolo Rudy nang talikuran sila ni Mang Sendong at pumasok sa loob ng bahay nito. Naiwan silang nakatayo sa harap ng bakuran. Pakiramdam ni Empoy ay parang pinipiga ang puso niya sa awa niya sa kanyang lolo. Kaya lang, wala siyang magawa para mabawasan ang lungkot na nararamdaman ni Lolo Rudy. Hindi niya maintindihan kung bakit apektado ang matanda sa pagkawala ng mga baboy. Para bang nawalan ito ng isang pamilya. Saka lamang napansin ni Empoy na pinagtitinginan na sila ng mga tao at panay ang bulungan habang nakatingin sa kaawa-awa niyang lolo. Minsan ay hiniling niya sa Panginoon na sana ay mayaman sila at mabilis ang kanyang paglaki. Nang sa ganun ay makahanap na siya ng trabaho at hindi na nila danasin ang ganong hirap ng buhay. Lolo Rudy, tara na po. Wala na po tayong magagawa. Ayaw po talaga ni Mang Sendong na pautangin tayo eh. Umuwi na lamang po tayo sa bahay at nang makapagpahinga na po muna kayo. Baka po atakihin na naman po kayo kasi ng asma nyo eh. Pasensya ka na talaga, Apo. Sinikap ko naman maging mabuting tao sa kanila. Nasasaktan lang talaga ako. Ano na lang ang ipapakain ko sa'yo? Para bang may ayaw na maging mabuting tao tayo? Diyos ko, tulungan niyo po kung huwag makagawa ng masama. Lolo, huwag niyo po sabihin yan. Huwag po kayo mawalan ng pag-asa. Pagsubok lang po ito ng Diyos sa atin. Saka, hindi po ito magiging dahilan para maging masamang tao tayo. Basta't wala po tayong inaargabyadong tao, sapat na po yun sa akin. Kaya Lolo, tara na po. Wala nang nagawa si Lolo Rudy kundi ang sumunod sa apo. Habang si Empoy naman ay panayan linga sa paligid na para bang sinusuri ang mga tumatakbo sa isip ng mga taong walang tigil sa pagbubulungan. Habang tinatahak nila ang daan pauwi sa kanilang bahay, ay nahulog sa malalim na pag-iisip si Empoy. Malaking palaisipan sa kanya kung sino nga ba ang nagnakaw ng kanilang mga alagang baboy. Pagkatapos ng ilang minutong paglalakad, ay narating nila ang bahay na gawa sa kawayan at anahaw. Pumasok sila sa loob ng kubo at pasalampak na naupo sa upuang gawa sa kawayan. Malungkot na nagsalita si Lolo Rudy. Mamayang gabi, malalaman na natin kung sino ang gumagambala sa mga alaga natin baboy, Apo. Patawarin ako ng Panginoon. Baka kung ano magawa ko sa kanila. Ang problema ko pa ay kung saan tayo kukuha ng perang ibabayad ko kay Sendong. Huwag niyo na po munang alalahanin yun, Lolo Rudy. Kapag nahuli po natin ang mga magnanakaw, sila na po ang bahalang magbayad ng danyos sa ginawa po nilang kasalanan. Mabuti nga sana kung babayaran nila tayo, Apo. Paano kung tayo pa ang baliktarin at palabasing gumagawa tayo ng kwento? Sino ba naman ang maniniwala sa atin? Ang tingin nila sa atin mga aswang. Malalaman po natin kapag nahuli natin sila, Lolo. Kaya wag na po kayo mag-isip ng ganyan. Alam ko po na may plano po ang Diyos para sa atin. Pumagitna ang matagal, nakatahimikan sa loob ng kanilang bahay. Kapwa nasa malalim na pag-iisip ang maglolo. Kaya naman, buong araw silang nagpahinga at hinintay ang pagsapit ng gabi. Mabilis silang naghanda ng kanilang mga kakailanganin sa paghihintay sa bundok
Kinuha at binuksan ni Lolo Rudy ang luma nitong baul. Tumambad sa paningin ni Empoy ang dinukot na arnis at tungkod sa loob ng baul. Itinaas yun ng matanda sa ere at sinipat sa malamlam na liwanag ng ilaw ng gasera. Ibinigay ng matanda sa kanya ang 2 arnis, habang ang dala naman ito ay tungkod. Matagal nang nakatago ang mga sandatang yon ng matanda sa luma nitong baul. Kaya naman, bumundol ng kaba sa kanyang dibdib dahil palatandaan niya yon ng pakikipaglaban ni Lolo Rudy sa mga taong nanggugulo sa kanila. Matagal na panahon na magmula nang turuan siya ng matanda na humawak ng sandatang yon. Nagulat na lamang si Empoy nang basagin ng matanda ang saglit na katahimikan sa pagitan nila. Sige na, Apo. Ihanda mo na ang kakailanganin natin dalhin sa bundok. Mas magandang mauuna tayo sa lugar na pagtataguan natin. Natitiyak kong babalikan nila ang natirang baboy sa kulungan at yun ang gagamitin natin pain para mahuli na ang mga hayop na magnanakaw yun. Kaya humanda sila. Tayo naman ang manghuhuli ng mga hayop na papasok sa kulungan ng mga baboy natin. Kayo po ang bahala, Lolo. Pero sigurado na po ba kayong kaya niyo pong ipagtanggol ang sarili niyo? Hindi po ba kayo mapapahamak sa gagawin natin? Bakit naman hindi, Apo? Kaya ko pang lumaban para ipagtanggol ang sarili ko. Hindi ko kailangan matakot sa kanila. Sila ang dapat na matakot sa akin dahil sila ang may ginawang kasalanan sa atin. Saka, pagagalawin ko lang naman ay itong tungkod ko. Makikita mo, Apo, ang bagsik ng lolo mo pagdating sa pakikipaglaban. Basta't hindi ka lalapit sa amin kapag nakikipaglaban na ako sa mga magnanakaw na yon. Alam mo naman na ikaw lang ang kahinaan ko, Apo. Ayokong mapahamak ka. Pero paano po kung matalo ka po nila, Lolo? Siyempre po, lalaban na po ako para iligtas ka. Wala pa nga eh. Nag-aalinlangan ka na kagad. O ano? Handa ka na ba? Handang-handa na po ako, Lolo. Habang palabas ng kubo ang maglolo, dala ni Empoy ang kanyang arnis at bitbit naman ni Lolo Rudy ang tungkod. Sa kaliwang kamay ng matanda ay hawak nito ang nakataas na lumang gasera. Mabuti na lang at maliwanag ang sikat ng buwan. Kaya naman, malinaw nilang nakikita ang kanilang dinadaanan. Tahimik silang naglakad sa madamong daan kung saan ang hamog ay tila yumayakap sa kanilang mga binti. Bawat yapak ay nag-iiwan ng bakas sa malambot na lupa. Habang papasok sila sa masukal na kagubatan, ay unti-unting napapalitan ang liwanag ng buwan ng anino ng mga punong kahoy. Makakapal ang dahon at tila may nilalang na nakamasid. Sa bawat yabag, naririnig nila ang langit-ngit ng tuyong dahon, kasabay ang paglipad ng mga ibon sa itaas at ang kaluskos ng mga sanga na parabang may ibang nilalang ding gumagalaw sa paligid. Natitigilan sila paminsan-minsan, tahimik na nagkakaunawaan. Ito ang simula ng kanilang misyon, ang alamin kung sino ang magnanakaw ng kanilang mga baboy. Tandaan mo, Apo, ang mga magnanakaw ng baboy ay hindi basta-basta. Marunong silang magtago, pero hindi sila kasintalas ng pandinig ng isang matandang sanay sa kagubatan. Kaya anumang oras ay baka mapalaban ako. Sikapin mong hindi ka nila mabibiyag para hindi ka nila gamitin laban sa akin. Kaya malakas ang loob ng mga magnanakaw na yon dahil akala nila ay kayang-kaya nila ako. Wag lang po talagang susumpungin po kayo ng asma, Lolo Rudy. Iyon lang talaga, Apo. Sana nga hindi ako atakihin ng asma ko. Kaya nga po, Lolo, mag-iingat din po kayo. Hindi ko po may papangakong hindi po ako lalaban para sa inyo, lalo na po kung malalagay rin po kayo sa panganib. Basta, makinig ka na lang sa akin, Apo. Yung mga ibiniling ko sa'yo, yun lang din ang gagawin mo nang hindi ako nag-aalala. Diyos ko, sana pala hindi na kita isinama rito. Lolo naman ano naman po mararamdaman ko kung alam ko pong umalis kayo sa bahay? Hindi ko lang po kasi kayo maintindihan
Ano na lang po ang gagawin ko sa mga arnis na to? Kung hindi ko naman po ito gagamitin para iligtas kayo. Kapag kailangan lang, Apo. Kapag kailangan lang. At malalagay ka sa alanganing sitwasyon, saka mo yang gamitin para ipagtanggol ang iyong sarili. Alam kong magagawa mo ang sinasabi ko. Sige na, huwag ka na munang maingay. Baka may makarinig pa sa atin. Maging alerto ka lang sa paligid. Dahil baka matunugan ng magnanakaw ang binabalak natin. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa narating nila ang palumpong. Sa likod ng talahiban kung saan ay tanaw nila ang kinaroroonan ng kulungan ng kanilang baboy. Maingat silang humakbang papalapit sa kulungan na may malamlam na liwanag mula sa gaserang nakasabit sa poste nito. Malayo pa lang ay pinatay na nila ang dala nilang ilaw, saka nagtago sa likod ng mga dahon ng talahib. Nakasilip sila sa kinaroroonan ng nag-iisang baboy sa likod ng makakapal na dahon. Mahigpit ang kapit ni Empoy sa manggas ng damit ni Lolo Rudy. Tahimik silang nakaluhod sa damuhang bahagyang basa ng hamog sa gabi. Hindi nga nagtagal ay nahagip ng kanilang paningin ang 5 lalaking nakabaluktot habang naglalakad. Halos hindi sila humihinga habang pinagmamasdan ang maingat na paglapit ng 5 mga aninong gumagalaw sa dilim. Dahan-dahan, lumitaw mula sa kakahuyan ang 5 lalaki. May mga takip ang muka at bitbit ang lubid at gulok. Pating kayad na lumalapit ang isa sa kulungan ng baboy, habang ang 2 lalaki ay panay ang lingon sa paligid, parang sinisiguro kung may nakamasid. Narinig ni Empoy ang ingay ng marahang pagbukas ng pinto sa likod ng kulungan. Dahan-dahang binubuksan gamit ang baluktot na alambre. Hawak ni Lolo Rudy ang tungkod, ay halos manginig ang kamay nito sa matinding galit. Hinintay nilang makapasok ang mga kawatan sa loob ng kulungan. Sinipat ni Empoy ang isang lalaking nakatayo na tila pamilyar sa kanyang paningin. Ngunit hindi niya matandaan kung saan niya ito nakita. Hinawakan niya ang kamay ni Lolo Rudy para pigilan ito, na tila gusto nang magpakita sa magnanakaw para bigyan kagad ng leksyon. Hudyat yun para pakalmahin ang galit ng matanda. Marami ang magnanakaw at nag-aalala si Empoy na baka matalo sila sa laban, o di kaya naman ay sila pa ang mapatay ng mga magnanakaw. Saglit pa silang nagmasid. Nakita nilang tinatalian na ng mga ito ang bibig ng baboy at pinatulog sa pamamagitan ng magkakasunod na pagsuntok sa muka ng hayop. Kaya pala hindi man lang lumilikha ng ingay ang kanilang mga baboy kapag kinukuha ito sa kulungan, dahil yun ang ginagawang paraan ng mga ito. Sa katahimikan ng gabing bumalot sa paligid, tanging ang mahina at matinis na pag-ungol ng baboy ang umaalingaw-ngaw, hanggang sa tuluyan ng nawalan na ito ng imik. Lalong lumalim ang bawat paghinga, bawat bugso ng damdamin sa dibdib ng maglolo. Sa sandaling yon, ang oras ay tila bumagal. Tuluyan na ngang hindi nakatiis si Lolo Rudy at nagpakita ito sa mga magnanakaw. Habang si Empoy ay nanatiling nakatago sa likod ng mga talahib, dinig na dinig niya mula sa kanyang kinaroroonan ang malakas na boses ng matanda. Natigilan naman ang 4 na lalaking may buhat sa walang malay na baboy. Hanggang dyan na lamang kayo! Mga hayop kayo! Hindi na kayo makakatakas sa akin! Hawak ko na ang ebidensyang magdidiin sa kahayupan ninyo! Kagaya ng sinabi ni Lolo Rudy kay Empoy, hindi siya lumapit sa matanda. Pinanood niya kung paano nito pinipigilan ang mga magnanakaw. Ibinaba ng mga lalaki ang usong na katawan ng baboy at naghanda sa pakikipaglaban sa matanda. Umundol ang kaba sa dibdib ni Empoy. Bigla siyang nag-alala para kay Lolo Rudy, lalo na at nakita niyang naglabas na rin ng mga sandata ang mga magnanakaw. Ngunit hindi natinag si Lolo Rudy. Sa halip, itinutok ng matanda ang tungkod sa mga ito. Kulang pa mga buhay nyo sa buhay ng mga baboy na ninakaw nyo! Mga demonyo kayo! Hindi kayo lumalaban ng patas at ang hanap buhay ko ay pinakikialaman nyo! Ngayon nyo ilabas ang tapang nyong mga hayop kayo!
Hinding-hindi ko kayo patatakasin! Hindi man lang natinag ang 5 mga lalaking nakatayo sa tabi ng nakahigang baboy sa lupa. Nagulat na lamang ang maglolo nang biglang inundayan ng saksak ng isang lalaki ang leeg ng baboy. Hindi pa ito nasiyahan at ipinakita pa nito sa matanda kung paano nitong ginilitan ang leeg ng hayop. Kumalat ang dugo ng baboy sa lupa. Hindi na nakapagtimpi si Lolo Rudy. Sinugod na nito ang mga lalaki gamit ang tungkod. Maging ang mga lalaki at si Empoy ay nagulat sa mabilis na pagkilos ng matanda. Iwinasiwas nito sa ere ang tungkod at tinamaan sa tiyan ang pumatay sa baboy. Bumagsak ito sa lupa habang namimilipit sa labis na sakit ng tiyan. Sumugod ang 2 panlalaki na nakataas ang mga itak. Inatake nila ang nakahandang matanda. Hindi rin nakaporma ang mga ito at tinamaan ng hampas ng tungkod sa mga ulo. Patambling ang naging pagbagsak ng mga ito sa lupa. Kaya naman, ang pinakapinuno sa grupo ang sunod na umatake kay Lolo Rudy. Halata ang galit sa kilos nito. Nagawa pa ring maiwasan ng matanda ang mga pag-atake nito. Hindi man lang nakatama ang pinuno. Halata sa kilos ng lalaki na gustong-gusto na nitong magsalita. Kaya natitiyak ni Empoy na iniingatan ng pinuno na marinig nila ang boses nito. Hindi nagtagal ay nakabangon na rin ang ibang mga kasama nito at sabay-sabay na umatake sa matanda. Kaya naman, hindi na iwasan ni Lolo Rudy ang malakas na pagtama ng kamao ng pinuno sa dibdib nito. Napaigik sa sakit ang matanda nang bumagsak ito sa lupa. Hindi na napigilan ni Empoy ang kanyang sarili na hindi lumabas sa kanyang pinagtataguan. Lolo! Tumayo po kayo! Lumaban po kayo! Kaya niyo po yan! Huwag po kayo magpapatalo sa kanila! Huwag kang lumapit sa akin na po! Diyan ka lang! Kaya ko to! Huwag ka na mag-alala! Init na bumangon ang matanda, ngunit muli itong inatake ng sipa sa dibdib ng lalaking may hawak na itak. Mabuti na lang at hindi nito ginamit ang gulok sa kanyang Lolo Rudy. Akma na sanang pagtutulungan ng mga lalaki ang nakahigang matanda, ngunit biglang tumakbo si Empoy papalapit sa kinaroroonan ni Lolo Rudy. Natigilan ang mga lalaki nang humarang siya sa unahan ng matanda. Matapang niyang hinarap ang mga ito at ipinakita niya ang hawak niyang 2 arnis sa tigkabilaan niyang mga kamay. Kahit hindi niya nakikita ang mga muka ng mga ito, ay alam niyang pinagtatawanan siya ng pinuno. Iniisip ng mga ito na bata lamang siya at walang kakayahan para lumaban. Tumigil kayo! Ako ang harapin yung mga hayop kayo! Kayo na nga nangargabyado sa lolo ko! Kayo pa matapang! Humanda kayo! Dahil ako na mismo ang makakalaban nyo! Natawa na lamang ang mga lalaki ta sinabi ni Empoy. Tila baliwala sa mga ito ang hawak niyang arnis. Kaya naman, ipinakita niya sa mga ito kung ano ang makakaya niyang gawin sa oras na masaktan si Lolo Rudy. Bigla niyang sinugod ang lalaking nakatayo malapit sa kanyang harapan at sunod-sunod niya itong pinalo ng arnis sa tiyan. Bumagsak ang lalaki sa lupa at agad na nawalan ng malay. Nagulat ang mga magnanakaw nang makita ang husay ni Empoy sa paggamit ng arnis. Napaatras sa mga ito at nag-aalalang sinulyapan ang nakahigang kasama sa damuhan. Inayos ng mga ito ang suot na maskarang gawa sa kahoy habang hindi makagalaw sa kinatatayuan. Ramdam kagad ni Empoy ang tensyon sa pagitan nila ng kanyang mga kalaban. Nagkakatinginan ang mga ito at napapaatras papalayo sa kanya, lalo na nang bumangon na si Lolo Rudy. Tila nagdadalawang isip ng mga ito na lumapit kay Empoy. Kaya naman, sinugod niya ulit ang mga lalaki. Umikot siya sa ere at mataas na tumalon. Bumagsak siya sa harap ng lalaking una nang tumawa sa kanya. 5 palo kagad ang ginawa niya sa ulo nito. Tumirik ang mga mata nitong bumagsak sa lupa ng paluhod. Kasunod ng pagkaripas ng takbo ng natitirang mga magnanakaw papunta sa kagubatan. Hanggang sa tuluyang naglaho ang mga ito sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Tinanggal niya ang maskarang tumataklob sa muka ng naiwan na lalaki.
Tumambad sa kanilang paningin ang muka ng magnanakaw. Kilala nila ito dahil ito ang kaibigan ni Mario. Gulat na gulat sina Lolo Rudy at Empoy sa kanilang mga natuklasan. Lolo, hindi po ba't kasamaan po to ni Kuya Mario? Bakit nandito po ang kaibigan niya? Nako Lolo, hindi po kaya si Kuya Mario ang nagnakaw sa mga baboy natin? Ang hayop na yun. Mapapatay ko siya. Walang iyang yun. Sa kanila tayo kumukuha ng biik. Nababaon pa tayo sa utang ng dahil sa kanila. Yun pala, ginagawa nila tayong parang negosyo. Hindi pa man tayo nakasigurong kasabwat nila si Mario pero humanda talaga siya sa akin. Hindi ko ito mapapalampas. Habulin po natin sila, Lolo. Gusto ko po makatiyak kung kasama nga po nila si Kuya Mario. Ayaw ko po magkamali sa panghusga. Kaya tara na po. Maaabutan pa po natin sila. Mabilis silang tumayo at iniwan sa damuhan ang lalaking walang malay. Malalaki ang hakbang ng kanilang mga paa nang tumakbo sila papunta sa kagubatan. Pabilis ng pabilis ang tibok ng dibdib ni Empoy dahil sa labis na galit. Hindi niya akalain na pagkatapos ng panggugulo sa kanila ni Mario ay yun pa ang igaganti sa kanila. Pati ang nag-iisa nilang hanap buhay ay penerwisyo ng mga ito. Bukod pa roon, para silang ginigisa sa sarili nilang mantika dahil sila ang nag-aalaga sa mga baboy sa loob ng mahabang panahon. Tapos iba pala ang makikinabang. Walang imikan ang maglolo habang sumisirit sa dilim ang mga yabag ng kanilang mga paa. Lolo, dito po sila dumaan. Heto po ang bakas ng kanilang mga paa sa lupa. Wala na silang kawala ngayon, Apo. Dahil kabisado ko ang kagubatang ito. Mag-iingat ka, Apo. Maraming mababangis na hayop sa lugar na ito. Mag-iingat rin po kayo, Lo. At hahabulin po natin sila kahit saan sila magpunta. Pagbabayaran po nila ang ginawa nila sa atin. Hindi na sila nag-aksaya pa ng panahon. Agad nilang sinundan ang mga bakas ng mga paa ng magnanakaw sa lupa. Mabuti na lang at maliwanag ang sikat ng buwan, kaya hindi sila nahirapang baybayin ang gitna ng kagubatan. Si Lolo Rudy, bagamat matanda na, ay mabilis pa rin itong tumakbo. Bakas sa mukha nito ang determinasyong mahuli ang mga magnanakaw, habang si Empoy naman ay mahigpit na hawak ang arnis. Kaluskos ng mga paa, hampas ng sanga, at ang halos hindi mapigilang hingal ng pagod ang nararamdaman nila sa paghabol nila sa mga kawatan. Hindi sila tumigil sa pagtakbo para magpahinga. Sa halip, mas nilakihan pa nila ang hakbang ng kanilang mga paa. Lolo, wala na po sila. Natakasan po nila tayo. Hindi maaari. Hindi sila pwedeng makatakas, Apo. Balikan natin ang mga kasama nila. Magagamit natin sila para malaman natin kung sino talaga ang may pakana nito. Sa palagay ko po, nagtatago lamang po sila sa makakapal na halaman dito. Hanapin po muna natin sila. Sige, baka tama ka, Apo. Dito ako sa kabilang gilid. Ikaw, dyan sa malagong halaman na yan. Habang abala si Lolo Rudy sa pagsilip sa makakapal na halaman na pwedeng pagtaguan ng mga magnanakaw, natigilan naman si Empoy nang akma siyang hahakbang paharap sa kanilang likuran. Tahimik na nakatayo ang isang nilalang sa kanyang harapan. Tumutulo ang malapot nitong laway habang nakangisi. Tila hindi rin napapansin ni Lolo Rudy ang presensya ng nilalang sa paligid. Alam ni Empoy na aswang ang nasa kanyang harapan dahil dati na silang nakakita ng mga ganong uri ng nilalang. Natutuyo na ang kulay lupa nitong balat at ang mga mata ay pulang-pula na parabang nagbabagang apoy. Habol ang hininga nitong umaangil na tila pinag-aaralan kung paano sila nitong aatakihin. Ang malalagari nitong mga ngipin ay tila nabubulok na sa sobrang itim. Mahaba ang payat nitong mga braso, kagaya ng braso ng bagong dating nitong mga kasama. Napaatras ng hakbang si Empoy, papalapit kay Lolo Rudy, habang hindi niya inaalis ang paningin
sa mga aswang. Ang mga kuko ng nilalang ay singhaba ng itak. May mga paa ang mga ito na parang sa kabayo, ngunit mabilis gumalaw at bawat takbang ay may kasunod na malamig na pag-ugong ng hangin na tila pagbabanta ng isang pag-atake. Ang isa sa kanila ay may bibig na kalahati sa muka, nakanganga, tila laging gutom. Ang isa pa ay nakayuko habang gumagapang, ngunit tuwing tumitingin kay Empoy, parang lumalaki ang ulo nito. Sumisikip ang paligid sa bawat bigat ng kanyang titig. Parang siya ang balak nitong lapain. Nawala ang tapang niya at nanigas ang kanyang tuhod. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Tila nabibingi siya sa ingay ng tibok ng kanyang puso. Sa pagitan ng katahimikan at kaba, ang mga aswang ay hindi umatake. Tila nagmamasid pa lamang, nag-aabang kung sino ang unang kikilos. Ngunit sa bawat segundo ng pagkakatitig, unti-unting napapalibutan ng mga aswang ang daan nila pabalik. Apo, bakit wala kang imik dyan? Ano bang... Diyos ko! Aswang! Aswang ang mga yan! Takbo, Empoy! Halika na, Apo! Naramdaman ni Empoy ang paghila ng matanda sa kanyang kamay. Mabilis silang tumakbo papalayo sa mga ito. Paglingon niya sa hulihan ng kanilang daan, ay nakita niyang kumilos na rin ng mga ito para sila ay habulin. Tila nag-aagawan ng mga aswang sa paglapa sa kanila. Nabaliktad ang pangyayari dahil sila naman ang hinahabol ng mga ito. Ang mga aswang palukot na humahabol sa kanila ay ang totoong pumapatay sa baryo. Pagkatapos ay sa kanila naman ibinibintang ang pambibiktima ng mga ito. Tuluyang naabutan si Empoy ng isang aswang at kagad siya nitong binuhat. Nabitiwan niya ang dala niyang arnis at napalayo siya sa tumatakbong si Lolo Rudy. Lolo! Tulungan niyo po ako! Lolo! Sa wakas, nahuli rin kita! Bitiwan mo ako! Lolo! Tulong! Huwag ka nang sumigaw. Wala namang makakarinig sa'yo dito eh. Wala ring magagawang inutil mo, Lolo. Di hamak na mas masarap ang karni mo sa baboy na kinain ko kanina. Kung ganon, ikaw ang lalaking hinabol namin kanina. Kilala kita. Ikaw si Mario. Ikaw si Kuya Mario. Ikaw ang totoong aswang. At hindi kami. Demonyo ka. Mario ba ang sinasabi mo, bata? Hindi ako yun. Hintayin mo lang ang mahal kong pinuno at pagsasaluhan na namin ang laman loob mo. Tuluyan ng dinala ng pinuno ng aswang si Empoy. Napalayo na siya kay Lolo Rudy. Marahil ay hindi pa nito napapansin na biyag na siya ng mga aswang palukot. Hindi nagtagal ay narinig na niya ang takot na boses ni Lolo Rudy. Apo ko! Ibalik niyo sa akin ang apo ko! Mga demonyo kayo! Lolo! Tulungan niyo po ako! Saklolo! Ililigtas kita, Empoy! Ililigtas kita! Kitang-kita ni Empoy kung paanong nakipaglaban ng matanda sa mga nilalang na pumipigil dito, habang ang katawan niya ay nakasampay sa balikat ng pinuno ng aswang. Takot na takot siyang baka mapahamak si Lolo Rudy, ngunit alam niyang mas takot ang matanda na mawala siya sa paningin nito. Malakidlat na tumakbo ang pinuno papalayo sa matanda na abala sa pakikipaglaban sa mga aswang na palukot, hanggang sa tuluyang mawala ang matanda sa kanyang paningin. Umagos ang masaganang luha sa kanyang mga mata dahil sa takot at matinding pag-aalala. Indikasyon yun na tuluyang nabihag na siya ng mga aswang. Nagtagumpay ang mga ito sa pagkuha sa kanya. Hindi niya alam kung saan siya nito dadalhin. Basta't ang nararamdaman niya ng mga sandaling yun ay ang pagtulo ng malapot niyang laway sa bibig, pati na ang hindi maipaliwanag na sakit ng kanyang tiyan. Nagugutom na siya. Yun ang alam niyang tawag sa pananakit ng kanyang sikmura. Patuloy sa pagtakbo ang nilalang na may dala sa kanya. Nararamdaman pa rin niya ang sakit
habang nakasampay ang kanyang katawan sa balikat nito. Kumakalog din ng kanyang ulo na nagdulot sa kanya ng panghihina at pagkahilo. Ilang sandali pa ay naramdaman niyang tumigil ito sa pagtakbo at ibinaba siya sa damuhan. Napansin niya ang nakasinding apoy sa gitna ng kakawyan. Mabilis na kumilos ang mga aswang at itinali siya sa katawan ng isang matabang puno. Kahit na anong pagpupumiglas ang gawin niya, ay hindi siya makawala sa mahigpit na pagkakagapos. Gusto man niyang umiyak, ngunit hindi niya magawa. Kailangan niyang maging matatag para sa kanyang lolo Rudy. Ilang minuto ang lumipas ay meron pang isang nilalang na biglang dumating. Higit na mas malaki ang katawan nito kesa sa mga aswang na dumukot sa kanya. Mukhang nakajakpat tayo sa isang yan. Hindi na baboy ang kakainin natin, kundi isang espesyal na putahe ng karne ng tao. Magaling ang ginawa ninyo. Tiyak na mabubusog na naman tayo. Hindi na ako makapaghintay na matikman ang masarap na karne ng batang yan. Isa itong masayang gabi para sa akin. Pakawalan niyo ako, mga alimaw kayo! Hindi niyo ako mapapatay! Humanda kayo sa lolo ko! Ililigtas niya ako! At kayo ang papatayin niya! Mga demonyo kayo! Wala ka nang magagawa, bata. Walang magliligtas sa'yo rito. Hindi mo ba naisip na ito ang huling gabi mo? Mamaya lang, pagsasaluhan na namin ang kaunti mong laman loob. Lumapit ang aswang sa nilalang na nagbuhat kay Empoy. Hindi niya inaalis ang tingin sa mga ito. Kitang-kita niyang sinuntok nito ang muka ng nakatayong aswang. Nabaling sa gawin niya ang muka ng aswang na nagdala sa kanya sa lugar na yon. Pinunasan ng daliri nito ang dumugon labi gamit ang hinlalaki nitong daliri. Hindi kayo nag-iingat sa mga hakbag nyo. Mga inutil kayo. Nasa na mga kasama nyo? Mag-iiwan kayo ng mga ebidensya. Ang hihina talaga ng mga isip nyo. Pasensya na po. Hindi ko po akalain na mahusay makipaglaban ng lolo ng batang yan. Sa daan pa lang po, ay nalagasan na ako ng mga tauhan. Kaya kailangan ko na po tumakas. Inutil! Balikan nyo! Linisin nyo mga bakas. Tuluyan nyo ang matanda. Hanggat maaari, wala kayong ititirang buhay. Pati na mga tauhan mong inutil. Baka kumanta sa matanda ang mga yun. Mas lalo tayong mabubulilyaso sa pinagagawa natin. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Kumilos ka na! Pero, baka po, ubusan niyo ako ng pagkain. Tiran niyo po ako. Tiran niyo po ako ng atay ng batang yan. Oo na, sige na! Balikan mo na sila at patayin niyo ang matandang yun. Umalis ka na! Wag! Wag niyo po sasaktan ang lolo ko. Maawa na po kayo sa kanya. Kahit ako na lang po. Ako na lang po ang patayin niyo. Maawa na po kayo. Hindi pinansin ng pakiusap na yun ni Empoy. Sa halip, mabilis na tumalilis ng takbo ang pinuno ng aswang papunta sa lugar kung saan naiwan ang matandang si Lolo Rudy. Abot langit ang pagdadasal niya na sana ay makaligtas ang matanda at walang mangyaring masama rito. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib dahil sa labis na pag-aalala. Maya-maya pa ay yumuko ang nilalang sa kanyang harapan at tinitigan siya nito ng matalim. Kahit hindi ka makiusap, talagang papatayin kita dahil nagugutom na kami. Pero matandang nakikialam sa mga gawa namin. Siya ang mauunang mamatay sa inyong dalawa. Hindi! Hindi niyo magagawa sa amin to! Pakawalan niyo ako rito! Pakawalan niyo ako! Huwag ka nang magpumiglas. Wala ka nang magagawa. Nakikita mo ba mga kasama ko? Lahat sila nakaabang sa karne mo. Kaya kapag nakatakas ka, mag-aagawa ng mga yan sa paghabol sa'yo. Wala silang ititira sa katawan mo. Lahat ay kakainin nila. Pati ang mga buto mo, hindi nila palalampasin. Kaya mag-isip ka. Samantalahin mo ang oras na buhay ka pa.
Saka lang napansin ni Empoy ang mga aswang na nakapalibot sa kanya. Habang ang malakas na apoy sa gitna nila ang nagsisilbing ilaw sa lugar na yon, umalingasaw ang amoy ng nabubulok na laman ng hayop. At sa paglingon niya sa kanyang likuran, ay doon niya napansin ang mga nagkalat na buto ng mga baboy. Hindi siya maaaring magkamali. Kilala niya ang mga balahibo ng kanilang alagang baboy. Nanginig ang kanyang katawan dahil sa galit, habang tinitiis pa rin ang sakit ng kanyang tiyan. Ang ganon, kayo pala talaga ang nagnakaw sa baboy namin ni Lolo Rudy. Para gawin yung pagkain. Sino ba talaga kayo? Bakit nyo ginagawa ito sa amin? Wala nang dahilan pa para makilala mo pa kami. Dahil mamamatay ka rin naman. Isa pa, wala naman kaming mahanap na pagkain. Kaya ikaw na lamang ang lalantakan namin. Napaunat sa pagtayo ang aswang nang biglang dumating si Lolo Rudy. Maging ang ibang mga nilalang ay napalayo sa matanda. May mga dugo ang tungkod nito habang dala ang arnis ni Empoy. Humihingal itong nakabuka ang paa na handang lumaban sa mga aswang. Buong tapang na nagsalita si Lolo Rudy. Nanginginig ang labi nito sa galit. Pakawalan niyo ang apo ko! Kung ayaw niyong mamatay at malantad sa lahat kung ano ang totoo niyong pagkatao. Sinikap namin maging mabuting nilalang, ngunit talagang hinahamon niyo ako. Hindi niyo nakikilala ang batang binihag ninyo! Lolo, ano po ba yun? Ano po pinagsasabi nyo? Patawarin mo ako, apo. Pero kailangan natin makatakas sa mga aswang na yan. Maya-maya pa ay dumating na rin ang ibang mga nilalang na umalis kanina. Pinalibutan ng mga ito ang nakatayong matanda. Mabilis ang pag-atake ng mga ito kay Lolo Rudy. Ngunit bawat paglapit ay mabilis naman na naiiwasan ng matanda ang mga kalmot at kagat ng aswang sa katawan nito. Huwag nyo nang patagalin! Tapusin nyo na ang matandang yan, mga buwisit kayo! Nakarating pambuhay ang matandang yan! Mga inutil talaga kayo! Takot na takot si Empoy habang nakikitang nakikipaglaban ang kanyang Lolo Rudy sa mga aswang palukot. Nahagip ng kanyang mga mata ang pagkagat ng isang aswang sa balikat nito. Bumulwak ang dugo sa balikat ng matanda. Napasigaw si Empoy dahil sa labis na pag-aalala, lalo na nang maulit ang pagkagat ng mga aswang sa braso naman ni Lolo Rudy. Isang enerhiyang may malakas na puwersa ang gumapang sa kanyang buong katawan. Walang kahirap-hirap na natanggal ni Empoy ang lubid na nakagapos sa kanyang mga kamay. Nagulat ang lahat sa ginawang yun ni Empoy, kaya sa kanya nabaling ang atensyon ng mga ito. Samantalang si Lolo Rudy ay biglang umalulong na parang isang asong lobo. Pinunit ng matanda ang pang-itaas nitong damit, saka binitiwan ng tungkod at arnis. Nalilito ang mga kalaban kung sino ang uunahing lalapitan at titignan. Bakas sa mga mukha ng mga ito ang pagkabigla. Kasabay rin ng kakaibang pakiramdam ng katawan ni Empoy. Kitang-kita niya ang paghaba ng kuko niya sa kanyang mga daliri. Ganon din ang pagtubo ng kulay abo niyang balahibo sa balat. Napansin niyang tila nagbago ang kulay ng kanyang mga mata. Isang mapusyaw na dilaw na mas luminaw ang kanyang paningin. Habang si Lolo Rudy ay tuluyan ng nagbago ang anyo. Isang mataas na taong lobo ang tumambad sa paningin ng mga aswang, habang si Empoy ay malakidlat na kumilos. Inatake niya lahat ng makita niyang nakatayo sa palibot ng matanda. Kagat sa iba't ibang parte ng katawan ng mga aswang ang natanggap nila sa matalim at matalas na pangil ni Empoy. Diyos ko po, tay! Aswang din sila kagaya natin! Hindi sila mga basta-bastang aswang lang. Hindi ko akalain na nandito rin pala sila. Sila ang mataas na uri ng aswang na kayang pumatay ng kapwa nila aswang. Delikado tayo rito. Mapapatay nila tayo. Kailangan nating umatras. Yeah! Saan kayo pupunta? Hindi pa ako tapos sa inyo! Ipinakita ni Empoy ang pagkain niya sa nilalang na nasa ilalim ng kanyang paanan. Binutas niya ang leeg ng kalaban sa pamamagitan ng kanyang matutulis na kuko. Nabuwat niya ang katawan ng aswang palukot
at mula sa harap ng mga ito, malakas niyang binali ang katawan ng alagad nito. Kahit na ang damdamin niya ay umaapoy sa galit dahil hindi niya akalaing may lahi rin pala silang aswang ni Lolo Rudy. Tila sa mga ito niya ibinuhos ang labis na pagkabigla tungkol sa kanyang pagkatao. Parang nagbabagang apoy ang dilaw na mga mata ni Empoy dahil sa labis na galit sa mga aswang. Hindi pa siya nasiyahan. Wala niyang kahirap-hirap na winasak ang katawan ng mga nilalang na sumubok na umatake sa kanya. Kung ganun, lalaban na kami kaysa ang maranasan ng kalupitan mong hayop ka! Ako ang harapin mo! Hindi kita uurungang halimaw ka! Nagsalpukan ng dalawang matandang nilalang sa gitna. Nagpambuno ang mga ito, lakas sa lakas, tapang sa tapang. Walang gustong magpanalo. Labanan ng bangis hanggang sa matira ang matibay. Habang si Empoy naman ay hinarap ang aswang na bumiyag sa kanya at nagdala sa lugar na yon. Tayo naman ang magharap na hayop ka. Hindi magtatagal ay mapapatay rin kita. Tama na, Satsat! Hindi ako makakapayag na talunin ng isang batang kagaya mo! Mas mabangis ako kaysa sa'yo! Hindi namin kayo patatakasin. At ito na ang magiging huling gabi nyo sa kagubatang ito. Dito ko kayo ililibing. Nagkakamali ka dahil sisiguraduhin namin pagkatapos ito, mababalitaan ng lahat ang tungkol sa totoo niyong pagkatao. Yun ay kung mabubuhay pa kayo pagkatapos nito. Naunang sumugod ang aswang na palukot kay Empoy. Sinalubong niya ng kamao ang kalmot nito. Naramdaman niya ang malakas na enerhiyang bumabalot sa kanyang katawan. Higit na mas malakas siya sa puwersa ng kalaban. Saka lang siya natigilan nang maramdaman ng likod ni Lolo Rudy sa kanyang likuran. Magkadikit ang kanilang likod na hinarap ang kanilang kalaban. Huwag na kayong magkunwari. Kilala ko na kayo. Kaya pala ayaw mo kong tantanan para hindi ko isipin na kayo pala ang nakikinabang sa mga baboy namin. Alam kong ikaw yan, Mario! Bakit tanda? Sa palagay mo ba ay makakaligtas pa kayo rito? Hindi ako natatakot sa inyo. Isa kayong mahinang nilalang para sa amin. Tuluyang nagsalpukan ng pag-atake ang apat na mga aswang. Labanan ng lakas, tapang sa tapang at talino kung paanong mapapatumba ang mga kalaban. Nagulat sila sa malakas na katawan ni Empoy. Siya mismo ang umatake sa aswang na si Mario. Hinukay niya ang tiyan nito sa pamamagitan ng matalas niyang mga kuko. Umalingaw-ngaw ang malakas niyang alulong sa katahimikan ng gabi habang patuloy ang pag-atake sa nakahigang si Mario. Umatras ang pinakapinuno ng mga aswang palukot. Bakas ang takot sa mukha nito. Pagmasdan mo ngayon kung ano ang gagawin ko sa aswang na to. Ganito rin ang gagawin ko sa oras na magkaharap tayong dalawa. Isang malakas na pagtarak ng kanyang kuko ang ginawa niya sa dibdib ng nakahigang aswang na si Mario. Dinukot niya ang puso nito at walang awa niyang nilantakan sa harap ng pinuno ng kanyang mga kalaban. Napaatras ang aswang at hindi makapaniwala sa ginawa ng batang si Empoy. Sinubukan itong umatake sa kanya, subalit tinamaan lang ito ng kanyang mahabang kuko sa dibdib. Kaya naman, bumalik lang ito sa dating kinatatayuan at nanginig ang katawan dahil sa labis na takot. Si Lolo Rudy ay natulala dahil sa ginawa ni Empoy, lalo na nang muli niyang binalingan ng aswang sa kanyang harapan. Tinuluyan niya ng pinatay ang aswang na si Mario. Dahil doon, nagkaroon ng pagkakataon ng pinuno ng aswang para sana ay atakihin si Empoy. Hinampas siya ng malalaking kuko na agad naman niyang sinalubong ng kanyang kamao. Biglang lumabas ang dila ng aswang. Pumulupot yon sa braso ng taong lobo na si Empoy. Ngunit hindi siya nito maiangat. Hindi nito kaya ang kanyang lakas. Tila napaso pa nga ito sa kanyang mga balahibo sa katawan. Sinubukan itong hilahin, ngunit kinagat niya ito ng matalim niyang pangil. Kaya naman bumagsak ito sa lupa at malaki ang hakbang ng paa na lumayo sa kanya. Hindi ako matatakot sa'yo.
Kayo ang nagsimula nito. Ngayon, mag-isa ka na lang. Wala ka ng lakas para lumaban sa akin. Pinatay ko na ang kasama mong si Mario. Binuwat niya ang katawan ng aswang na nakahiga sa lupa at nakita niyang unti-unting nagbago ang anyo nito. Hindi nga siya nagkamali. Si Mario ang nilalang na napatay niya. Si Mario rin ang magnanakaw ng kanilang alagang baboy. Humakbang siyang papalapit sa natitigilang pinuno ng mga aswang. Kapag umiyak ang aswang ay iisipin niyang ito ang ama ni Mario. Ngunit hindi niya nakitang nag-alala ang mukha nito. Sa halip, malakidlat pa itong tumakbo at tumakas papalayo sa kanya. Ibinagsak niya sa lupa ang walang buhay na si Mario at matalim ang tingin na napasulyap siya kay Lolo Rudy na hindi na nakagalaw sa kinatatayuan. Tila nabigla ito sa nagawa niya. Bakas sa mga mata nito ang takot, lalo na nang bumalik na siya sa dati niyang anyo. Saka lang din nagbago ang anyo ni Lolo Rudy. Hindi ito makatingin sa kanya. Halata ang pag-iwas nito na pag-usapan nila ang nangyari kay Empoy. Naglakad si Lolo Rudy na walang imik habang nakasunod ang naguguluhang si Empoy. Nilinisan nila ang lugar na yon. Tinahak nila ang daan papunta sa kanilang bahay. Dala ang maraming katanungan sa isip ni Empoy. Nanginginig siya sa galit habang pinagmamasdan ng likod ng matanda. Nanlalabo ang kanyang paningin dahil sa mga luwang pumapatak sa kanyang mga mata. Ngayong natuklasan niya na ang katotohanan sa kanyang pagkatao, hindi niya maiwasang hindi sumama ang loob sa kanyang Lolo Rudy. Pati na ang pagkain ng hilaw na karne ay indikasyong hindi sila mga ordinaryong tao. Ngunit alam niyang hindi sila masasamang nilalang. Gusto lang niya ng kasagutan kung bakit at paano sila naging aswang. Bigla rin niya naisip ang kanyang mga magulang. Idagdag pa ang alalahanin sa isang aswang na nakatakas na maaaring magbigay ng banta sa kanilang mga buhay. Hindi na malaya ni Empoy kung paano silang nakarating sa bahay. Ngunit hindi pa man sila tuluyang nakakapasok ay nagtanong na siya sa matanda. Bakas ang galit sa kanyang boses. Bakit po kayo nagsinungaling sa akin, Lolo Rudy? Bakit hindi niyo po sinabing aswang tayo? Dahil hindi ko akalain na malalagay tayo sa panganib, Apo, at malalantad sa iyo ang totoo nating anyo. Patawarin mo ko, Apo. Hindi ko sinasadyang masaktan ka ng dahil doon. Pero iniligtas lang kita. Ipinagtanggol ko lang ang mga buhay natin. Kung hindi natin yung ginawa, tayo ang papatayin nila. Alam niyo po ba kung ano nararamdaman ko ngayon? Pakiramdam ko po, niloko niyo ako. Hindi kita niloko, Apo. Gusto ko lang naman magkaroon tayo ng katahimikan sa buhay. Hindi tayo masasamang aswang, Apo. Nagawa ko lamang ang bagay na to ay para na rin sa'yo. Dahil ayokong isipin mong masama tayong nilalang. Kahit na po, pinatay ko si Kuya Mario. Pati na ang mga kasama niya. Hindi po ba't kasalanan din yon? Patawarin mo ko, Apo. Kung nagdulot sa iyo ng sakit ang pagsisinungaling ko. Subalit hindi ako nagsisisi sa nagawa kong yon. Dahil alam kong nailigtas kita. Ang mga magulang ko po, nasan sila? Matagal ko na pong gustong malaman kung nasan sila. Hindi lang po ako nagkakaroon ng pagkakataon. Dahil ayokong masaktan ko po kayo. Ayokong mapasakit po ang loob nyo. Pero sa pagkakataon po na to, gusto ko na po malaman ang kasagutan. Huwag na kayo magsinungaling sa akin. Sabihin niyo na po sa akin ang totoo. Namatay sila. Dahil iniligtas ka nila, Apo. Tinugis tayo ng kalahi nating aswang. Dahil hindi nila matanggap na mas pinili ng iyong ama ang buhay na kasama kayo. Anak ka ng supremo ng mga aswang na taong lobo. Kaya naiiba sa lahat ang kapangyarihan mo. Pinili ka ng iyong ama. Itinakas ka niya kasama ng nanay mo. Ipinakiusap nilang palakihin kita sa mabuting paraan. Mahal na mahal ka ng mga magulang mo, Apo. At yun ang dahilan kung bakit inilihim ko sa iyo ang lahat.
Ayokong tanggapin mo ang pagiging supremo mo bilang aswang. Kapag nagpatalo ka sa galit, matutulad ka sa mga halimaw na walang ibang nakikilala kundi ang sarili. Wala kang awang papatay ng tao. Ngunit nagtagumpay ako, Apo. Alam ko na nagtagumpay ako sa araw na ito. Napalaki kita ng maayos at mabuting bata. Totoo po palang bintang nila sa atin, Lo. Na tayo po ay mga aswang. Ngunit mabuting aswang. Yun ang mahalaga. Para tilihin mong maging mabuting bata, Empoy. Sa kauna-unang pagkakataon, nakaramdam si Empoy ng halong galit at pagmamahal. Kaya naman, hindi niya na napigilan ng kanyang pag-iyak at napaluwa siya at napayakap sa kanyang lolo. Aminin man niya sa hindi, ay nakakaramdam siya ng takot dahil muntik niya nang makalimutan ang pagiging mabuting bata nang kinalaban niya si Mario. Maigpit na yakap ang itinugon sa kanya ni Lolo Rudy, kasunod ng paghikbi. Maya-maya pa ay mabilis silang kumilos papasok sa kanilang bahay. Inihanda ni Lolo Rudy at Empoy ang kanilang mga gamit para sa pag-alis nila sa baryo. Magpapakalayo-layo sila para sa kanilang kaligtasan. Ngunit kinabukasan, umalingaw-ngaw ang sigaw ng mga tao sa labas. Galit na galit at puno ng puot na isinisigaw ang kanilang parusang kamatayan sa pangunguna ni Mang Sendong kasama ang taong bayan. Lolo, nagkakagulo na po sa labas. Huwag kang matakot sa kanila, Apo. Haharapin natin sila. Pero, Lolo Rudy, baka po saktan po nila tayo. Magtiwala ka lang sa akin, Apo. Malalampasan natin to. Basta lagi mong tatandaan ang mga sinabi ko. Manatili kang mabuting nilalang. Kahit na anong mangyari, ay iiwas na lang tayo sa kanila. Tutali, paalis na rin naman tayo sa baryong to. Nakahanda na ba ang mga gamit mo? Opo, Lolo, kagabi pa po. Binuksan nila ang pintuan at tumambad sa kanilang paningin ang mga taong sumisigaw habang nakataas ang mga kamay. Nakalatag sa lupa ang mga nag-anyong tao na nakasagupa nila kagabi. Si Mang Sendong ang nangunang sumisigaw. Naikalat na nito sa buong baryo ang tungkol sa lihim nila at ang mga sugat nito sa katawan ang ginamit na patunay na ito ay inatake rin ng aswang. Naniningkit ang mga mata ni Lolo Rudy dahil sa labis na galit. Lalong-lalo na si Empoy dahil sigurado na siyang si Mang Sendong ang aswang na nakataka sa kanila. Inunahan sila nito sa pagsusumbong sa taong bayan para lumabas na ang anak nitong si Mario ay biktima ng aswang. Alam ko na ngayon, ikaw pala ang aswang na hayop ka! Mga kasama, pagmasdan nyo ang dalawang yan. Kitang-kita ko kung paano nila pinatay ang anak ko. Pati na ang anak nyo. Kailangan nilang pagbayaran ito. Hindi! Wala po kaming kasalanan. Si Mang Sendong po, aswang din po siyang kagaya namin. Pero kami, mabuti po kaming aswang. Siya po ang totoong pumapatay sa mga tao. Mga kasama, huwag kayo maniwala sa magyolo na to. Matagal na nila tayo niloloko. Nilinin lang nila tayo. Ikaw ang mapanlin lang, kaya tumigil ka na, Mang Sendong. Mga kasama, ang mga nakalatag po na bangkay dito ay mga aswang po. Maniwala po kayo sa akin. Hindi kami masamang aswang. Tama ang sinabi ng apo ko. Ang taong nasa harap nyo, siya ang totoong halimaw. Ginagawa nila kayong pagkain para mabuhay. Ako ang pakinggan nyo, mga kasama. Magagawa ko bang paslangin ang sarili kong anak? Pati ang mga kaibigan niya. Isipin nyo ngayon. Ilan nakuha ni Mang Sendong ang simpatya ng mga tao at agad ang mga ito na sumugod sa kanila. Inuna ng mga tao ang pagsira sa kanilang bahay habang ang pagkakangisi ni Mang Sendong ay umabot na halos sa tenga nito. Mabilis na tumakbo ang maglolo papunta sa kagubatan. Kailangan nilang makalayo sa mga galit na mga tao. Habulin sila! Huwag niyong hahayaang makatakas! Patayin ang mga hayop na aswang na yan! Narinig pa nila ang malakas na boses ni Mang Sendong
Habang hinahabol sila ng mga tao, umalingaw-ngaw ang ingay ng mga ito habang pilit silang hinaharangan ng mga hawak nitong mga kahoy. Ang iba naman ay mga bato na hindi tumatama sa kanilang katawan. Mabilis ang tibok ng puso ni Empoy. Nag-aalala siyang baka maabutan sila ng mga tao at pagtulungan silang patayin. Ang hangin sa kagubatan ay naging mabigat. Hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa takot. Habang umiingay ang mga yapak sa likuran nila, hinila ni Lolo Rudy ang kamay ni Empoy paliko sa isang makipot na daan sa pagitan ng dalawang higanting mga puno. Halos kapusin sila ng hininga sa kagustuhan nilang makatakas. Tumutulo ang kanilang pawis sa kanilang noo, hindi dahil sa pagod, kundi sa bigat ng katotohanang sila ay tinutugis ng sariling mga kababaryo. Sa likuran nila, maririnig ang pagsigaw ng mga taong naghahanap sa kanila. Huwag niyo silang patatakasin! Mga halimaw ang maglolong yon! Patayin sila! Lumingon si Empoy sa hulihan ng kanilang daan. Kita niya pa rin ang nagkakagulong mga tao sa paghabol sa kanila. Bakas sa mukha ng mga ito ang dilim ng anyo na puno ng galit, takot at pagkabulag sa katotohanan. Minsang nadudulas si Empoy sa kanilang pagtakbo, ngunit agad siyang inaalalayan ni Lolo Rudy para muling makatayo. Humawak ka mabuti sa akin, Apo. Hinding-hindi tayo magpapaabot sa kanila. Patutunayan nating hindi tayo masamang aswang. Pero Lo, pagod na po ako. Konting tiis na lang. Malapit na tayong makatawid sa kabilang tulay. Lumusot sila sa matarik na kanal, ngunit hindi sila tumigil habang papalapit sila sa hangganan ng kagubatan para papunta sa kabilang baryo. Sa kanila naramdaman ang pagtahimik ng paligid. Wala na ang kaluskos ng yabag ng paa ng mga tao. Wala na rin ang sigawan ng taong bayan. Kaya naman, nakahinga sila ng maluwag nang makita nilang tuluyan na silang nakalayo sa paghabol ng mga tao. Sa kaliwa, Apo. Bilisan mo! Lolo, nakakalayo na po tayo sa kanila. Ligtas na po tayo. Kahit alam na nilang wala na ang mga taong humahabol sa kanila, ay patuloy lang sila sa pagtakbo, papalayo sa dati nilang baryo. Habol hiningang nagmamadali ang maglolo na tinatahak ang mabatong daan paakyat sa burol. Sa likuran nila ay ang baryong unti-unting lumiliit sa kanilang paningin. Malakas ang paghampas ng hangin habang inaakyat nila ang burol hanggang sa tuktok nito. Pagkarating nila sa itaas ng burol ay tumambad sa kanilang paningin ang isang abandonadong lumang kubo. Gawa yun sa kugon at kawayan. Nababalutan yun ng mga damong ligaw. Ang bubong nito ay bahagyang nasira, gawa ng malakas na hangin. Ang dingding nito ay kupas na, ngunit pwede pang tirhan kahit papano para sa kanilang maglolo. Isa itong kanlungan upang pansamantalang makahanap ng kanilang tirahan. Pagpasok nila sa loob ng kubo ay tumambad sa kanilang paningin ang lumang katre na gawa sa kawayan. Agad na isinara ni Lolo Rudy ang pinto gamit ang isang lumang tabla. Si Empoy naman ay dahan-dahang naupo sa gilid ng katre. Hawak-hawak ang arnis na nakalapat sa kanyang dibdib. Dito na muna tayo, Apo. Sa palagay ko naman walang nakatira rito. Hindi nila tayo masusundan dito. Maganda po rito, Lolo. Sariwa po ang hangin at tahimik po ang paligid. Para po itong silungan ng may-ari ng mga taniman ng gulay na nadaanan natin kanina. Saka po, mula po rito, sa kinatitirikan ng bahay, ay natatanaw pa rin po natin ang baryo natin. Tama ka, Apo. Sana walang may-ari ng bahay na to. Sa palagay ko po walang nakatira dito, Lolo. Saka parang matagal na po itong inabandona. Pabor po to sa atin. Hindi na po natin kailangan maghanap ng bahay na malilipatan. Pagkalipas ng ilang araw, ay masaya si Empoy sa bago nilang tirahan. Madalas siyang tumatambay sa labas ng kubong kanilang tinutuluyan. 5 araw na silang nakatira sa kubong yun. Ngunit wala pa ring palatandaan na merong nagmamay-ari ng bahay nila. Isang gabi, habang nakatayo siya sa labas ng kanilang bahay,
ay natanaw niya ang malamlam na ilaw ng kanilang baryo. Hinihintay niya si Lolo Rudy na naghahanda ng sandata na gagamitin naman nila sa pangangaso. Yun na ang kanilang inaasahan para sa paghahanap ng kanilang pagkain. Sagana ang gubat sa mga baboy ramo at iba pang mga hayop na maaari nilang kainin. Tahimik at payapa ang pakiramdam kapag natutulog siya dahil wala siyang iniisip na banta ng panganib. Ngunit may bahagi pa rin sa puso niya ang nalulungkot dahil ang dati nilang baryo na nagkaroon na sa kanya ng masasayang alaala, ngayon ay tinatanaw na lamang niya mula sa malayo. Halos manlaki ang mga mata ni Empoy nang biglang lumakas ang ilaw sa baryo. Tumaas sa ulap ang makapal at maitim na usok. Napaulat siya sa kanyang pagkakatayo at napasigaw kay Lolo Rudy. Nang mga oras na yon ay kalalabas lamang ng matanda sa pintuan ng bahay nila. Lolo! Lolo Rudy, tingnan nyo! Empoy, bakit ka ba sumisigaw? Lolo, ang baryo po naman lapas. Sa palagay ko po nasusunog. Ano ka mo? Aba, Diyos ko po! Malaking sunog nga nangyayari sa baryo natin. Ano pong gagawin natin, Lolo? Pero masyadong mapanganib ba po kung pupuntahan natin sila? Lo, hindi ko po kayang manood na lamang po dito habang nasusunog po ang mga bahay nila. Paano po kung may mga nakulong sa loob ng bahay nila? Lolo, kailangan po nila ng tulong natin. Pagkakataon na rin po natin para mapatunayan sa kanilang lahat na mabuti po tayong aswang. Tama ka po. Hindi ko rin naman kayang tiisin na makitang nasusunog ang kanilang tirahan. Pero Lolo, malayo po ang baryo sa kinatatayuan natin ngayon. Paano po tayo doon makakarating na mas mabilis? Kakailanganin natin magbago ng anyo para magamit natin ang bilis sa pagtakbo. Sa ganung paraan, 10 minuto o 15 minuto lang ang palilipasin ay magagawa na nating makarating doon. Dahan-dahan nilang sinimulan ang pag-iipon ng lakas para sa pagbabago ng kanilang anyo. Sa ilalim ng bilog na buwan ay unti-unting gumapang ang pagbabago. Hindi maras, kundi tila pagtugon sa tawag na matagal nang nakaimbak sa kanilang mga dugo. Si Lolo Rudy ang unang nagbago ang anyo. Ang mga mata nito ay kumislap sa liwanag ng buwan at ang puti nito ay bahagyang naging mapusyaw na kulay dilaw. Kasabay ng pag-alulong nito sa katahimikan ng gabi, habang si Empoy naman ay humigpit ang hawak sa silyang gawa sa uway. Unti-unting lumapad ang kanyang balikat, napunit ang bahagi ng damit habang ang kanyang likod ay bahagyang yumuko. Tumubo ang kulay abo niyang balahibo sa balat. Nakaramdam siya ng matinding init sa dibdib. Napahawak siya sa kanyang tiyan at tila may umuusbong na lakas. Mahapdi, mabigat, ngunit malakas ang enerhiyang bumalot sa buo niyang katawan na dati niya nang nararamdaman nang unang lumabas ang kanyang pagkaaswang. Ang kanyang mga kuko ay humaba. Unti-unting nagkakabuto ang kanyang mga daliri at ang kanyang muka ay humaba rin. Ngunit ang anyo ay may bakas pa rin na siya si Empoy. Hindi sila nagkatinginan sa simula. Tila pinoproseso pa ng kanilang katauhan ang bigat ng pagbabagong bumabalot sa kanilang katawan. Isang sulyap lang ang ginawa nila sa baryo at sa gitna ng dilim, 2 nilalang na kalahating tao, kalahating hayop ang tahimik na tumindig, hindi upang manakot, kundi upang iligtas ang baryo sa malaking sunog na tumutupok sa bahay ng mga ito. Mabilis ang kanilang pagtakbo at 10 minuto lang ay tumambad sa kanila ang mga nag-iiyakang mga tao. Lolo, may dahilan po kung bakit nasusunog ang lugar. Ayun po, nakikita ko po ang mga aswang na walang tigil sa pagpatay sa mga biktima. Marahil ay palalabasin nilang nasunog ang baryo para itago ang malagim nilang pagpatay sa mga tao. Diyos ko, para silang nawawala sa kanilang mga sarili, Apo. Pigilan mo ang mga aswang at ako naman na magliligtas sa mga tao mula sa nasusunog nilang bahay. Marami na ang nakulong sa loob. Bilisan mo! Kailangan nating magmadali! Opo, Lolo. Ililigtas po natin silang lahat. Naghiwalay ang maglolo sa pagliligtas sa mga tao habang nasisilaw sila sa liwanag ng apoy at napapaso naman
Sa init ng liyab at singaw ng nagbabagang mga kahoy, ay walang takot na pumasok si Lolo Rudy sa loob ng bahay na nasusunog. Bata, matanda, buntis at mga lalaking may mga sugat ang ligtas na nailayo ni Lolo Rudy sa apoy. Sa una ay natakot ang mga tao sa kanilang mga itsura. Ngunit nang makita ng mga ito ang ginagawa nila, tumulong na rin ang mga ito sa pag-apula sa apoy. Hinarap ni Empoy ang aswang na si Mang Sendong. Sa likod nito ang mga alagad nitong walang tigil sa paglantak ng mga katawan ng tao. Ako ang harapin mo. Kaya pala pinalayas mo kami sa baryo para malaya kang gawing pagkain ng mga tao rito. Pwes, malalaman nilang lahat ang totoo niyong pagkatao. Talaga palang matapang ka, Supremo. Hindi ako supremo. Isa lang akong hamak na batang tatapos sa pag-aasik niyo ng lagim. Pinatay mo ang anak ko. Kaya nararapat lang na pagbayaran mo ang buhay na kinuha mo sa akin. Dudurugin kita sa mga kamay ko, kagaya ng ginawa mo sa anak ko. Katapusin mo na! Hindi mangyayari yan dahil ikaw ang isusunod ko sa anak mo. Malakas na salpukan sa gitna ng dalawang nilalang ang nagpatigil sa umiiyak na mga tao. Tumayo at nanood ang mga ito sa paglalaban sa pagitan ng aswang palukot at taong lobo. Tumulong na rin si Lolo Rudy at nakipagpambuno sila sa mga alagad ni Mang Sendong. Mataas ang talon ni Empoy nang sumugod siya kay Mang Sendong gamit ang kanyang arnis. Tinamaan niya ito ng kanyang sandata sa ulo, kaya't pasadsad itong bumagsak sa lupa. Saka naman niya hinarap ang mga alagad nito sa tulong ni Lolo Rudy. Ibinaon niya ang kanyang kuko sa katawan ng bawat sumusugod na aswang na palukot. Si Lolo Rudy naman ay tinulungan ng mga tao sa pag-atake sa mga kalaban. Walang awang pinagpapapalo ng mga tao ang alagad ni Mang Sendong habang umuungol sa sakit. Muling bumangon si Mang Sendong at hinarap si Empoy. Ilang beses na tumba si Empoy sa lupa dahil mas malakas sa kanya ang aswang palukot. Kaya lang, hindi pa pala niya lubusang nailalabas ang pagiging supremo niya. Isang malakas na alulong ang ginawa ni Empoy. Sa isang iglap, ang kanyang tenga at balahibo sa kanyang katawan ay tila naging talim. Sinubukan ng aswang palukot na tumakas, subalit naharangan na ito ng mga tao. Kaya naman, wala na itong naging paraan kundi ang harapin siya at labanan ng tagisan ng lakas. Mabibigat ang hakbang ng kanyang paa na sinugod niya ang aswang. Naiiwasan niya ang bawat pag-atake nito at bakas sa galaw ng katawan ng kalaban ang takot. Sisingilin ka lang ngayon ng mga kasalanan mong hayop ka. Hindi porket mga aswang tayo ay tuluyan na tayong gagawa ng masama at yayakap sa kadiliman. Kung ang landas ba ng kasamaan o kabutihan, tayo pa rin ang pipili sa landas natin. Ito na ang katapusan mo. Mamatay ka na! Ubod lakas na sinuntok ni Empoy ang dibdib ni Mang Sendong. Bawat pagtama ng kanyang kamao sa katawan nito ay nagpapabaluktot dito dahil sa sakit. Hindi niya ito tinigilang suntukin hanggang sa umatras ito papalapit sa punong kahoy. Isang pag-angat ng malablade niyang kuko, ubod lakas niyang dinukot ang puso nito at itinaas sa ere. Ipinakita niya sa mga tao ang puso ni Mang Sendong habang tumitibok pa. Lahat ay nagulat nang bumalik ang dating anyo ng aswang bilang tao. Nakilala nilang si Mang Sendong ang totoong aswang na pumapatay sa mga kaanak nila. Lahat ay hindi makatingin sa kanya, lalo na nang lumapit sa kanya si Lolo Rudy at magkasabay na nagpalit ng anyo bilang tao. Lahat ay nagulat na sila nga ay mga aswang na taong lobo. Tama nga kayo sa inyong mga nakikita. Kami ang taong lobo na mas piniling mamuhay ng tahimik sa baryo nyo. Ngunit maniwala kayong mabubuting aswang kami at kahit kailan, hindi kami tumikim ng karne ng tao. Patawarin niyo po kami kung hindi po namin nailigtas ang iba. Hindi natapos ni Empoy ang kanyang sasabihin
dahil lumapit ang mga taong natulungan nila at mahigpit silang niyakap habang umiiyak. Wala raw pakialam ang mga ito kung anong klaseng nilalang sila dahil buong buhay ng mga ito ay tatanawing utang na loob sa kanila ang pagkakaligtas nila sa buhay ng mga ito. Humingi rin ng tawad ang mga tao sa panghuhusga sa kanilang pagkatao at nangako na magmula sa gabing yun ay bukas ang palad nila sa pagtanggap sa kanila ni Lolo Rudy. Halos maluwa si Empoy sa labis na kaligayahan. Napatunayan na nilang wala silang kasalanan. Nalinis nila ang kanilang pangalan at minahal pa sila ng taong bayan. Pagkalipas ng 2 araw ay muling bumalik sa baryo ng Manlapas ang maglolo. Tulong-tulong sila sa pagtatayo ng kanilang mga nasunog na bahay. Tinanggap ng buong buo ng mga tao ang kanilang pagkatao. Sa ngayon ay masayang namumuhay ang maglolong ninakawan ng baboy sa baryo. Marami ang nagpaabot ng tulong sa kanila na maibalik ang dating bilang ng kanilang mga alagang baboy para makapagsimula ng panibagong buhay. Bilang yun ang pangunahin nilang pinagkukunan ng mga pangangailangan. Nakatanggap ng respeto at pagpapahalaga ang maglolong sina Empoy at Lolo Rudy. Itinuring sila na isang bayani sa kanilang baryo. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang iniingatang sikreto na dapat nating igalang. Aswang man o tao, lahat ay may karapatang mabuhay bilang isang mabuting nilalang. Huwag nating husgahan ang kanilang panlabas na kaanyuan. Sa halip, tignan natin sila sa kanilang busilak na puso. Tayo pa rin ang pipili sa landas na ating tatahakin. Mapalad ang taong gumagawa ng kabutihan sa kapwa kaysa ang gumagawa ng kasamaan. Lagi lamang nating iisipin na sa bawat pagkakamali at kasalanan ay may kaakibat na kaparusahan. Samantalang ang gumagawa naman ng kabutihan ay may kapalit na biyaya na manggagaling sa Diyos na lumikha.